Hello mga abe, magandang umaga sa inyo. Napakaganda ng panahon ngayon, no? Day off ko, nahatid ko na yung asawa ko, nakapagpakarwash na ako. Nandito nga pala ako sa Toronto sa mga hindi pa nakakapanood ng aking channel. Ako nga pala si Kuya JTL. Naalala ko lang, nung nasa Pilipinas pa ako sa probinsya, nung bata pa kami, pagka mga umagang ganyan, at nahatid na yung mga eskwela, no? Yung mga matatanda, lalo na yung si Lolo Jose ko nung nabubuhay pa, nakabisikleta yun, kukuha yun ng dyaryo, no? People's Journal o balita ang binibili nun. Siguro, dun din siguro ako subconsciously nahilig sa pagbabasa ng mga dyaryo noon. Kahit na anong dyaryo, binabasa ko, bumibili ko talaga, no? And masarap lang, no? Pagka umaga, nagkukwentuhan yung mga magkakabatch sa veranda ng bahay o sa upuan sa tindahan. Iba't ibang klaseng topic. Hindi pa kasi uso social media noon. Tapos, kung ano yung napakinggan nilang balita sa umaga o napanood nilang balita sa umaga o nabasa nila sa dyaryo, bibigyan nila ng sarili-sarili nilang interpretation. Okay? Okay, kayong kami nandito sa Canada, no? Siguro kahit noon pa, hindi naman kasi uso masyado yung naglalabas, lalo na pag malamig ang panahon. At lahat ng tao nasa hanap buhay, no? Lalo na ngayon, ang day off ko, weekday, walang tao halos na nakatambay, di uso. O swerte lang ko ngayon, wala akong tawag do sa part-time ko. Kaya medyo uupo muna tayo dito at magkakape tayo. At namimiss ko lang yung nostalgic na kwentuhan, no? Sa tingin nyo mga abe, kung ako nasa Pilipinas ngayon, ano ang mainit na, kung buhay ang Lolo Jose ko, o ano ang mainit na topic ngayon sa Pilipinas? Okay? So bago ko yan sabihin sa inyo, kaya ako naman ikukwento sa inyo kung ano yung opinion ko about dito. Though hindi na ako dual citizen, no? Hindi na ako nagpa-dual sa Pilipinas kasi unang-una, wala naman akong properties doon. At pangalawa, wala akong kakayahang bumili ng properties doon. Pero it doesn't mean na wala akong pakialam sa Pilipinas. Hindi ako ingrato, no? Malaki ang utang na loob ko sa Pilipinas kasi doon ako pinanganak, nandoon ang mga magulang ko. Yun ang nagbigay sa akin ng identity na kahit na Canadian citizen na ako, Pilipino pa rin ako. Pangalawa, utang ko sa kanila kung ano yung pundasyon ng aking natutunan sa eskwela. Pilipinas ang nagbigay niyan na nagagamit ko dito nung nagpunta ako sa Middle East at nandito na ako ngayon naninirahan sa Canada. The rest na lang is additional dahil sa aking experience, no, mga abe. So, kung ano ang pinag-uusapan ngayon sa Pilipinas na mainit, tungkol doon sa pangalawang pinakamataas na leader sa atin, no, yung kanyang impeachment. No, hindi naman ako lawyer, hindi ko nasusubaybayan bawat, no. Pero ako naniniwala ako sa rule of law. Kahit mabagal, kahit minsan merong flaws, no? Kailangan pa ring masunod. Pero yung argumento ng isang congressman, siguro ang pinakamainit sa lahat. Kasi naniniwala ako mga abe, kung ano yung nasa utak mo, nasa state of mind mo, yun yung magiging law of attraction. Kapag positibo ang nasa utak mo, positibo ang lalabas mong aksyon. Kasi hindi mo naman gagawin o sasabihin ang isang bagay o isang pagkakataon kung hindi mo muna ito pag-iisipan, no? Kaya nga sinasabi nila, before you speak, you think twice. Before you do, you think twice. Timbangin mo, pagnilayan mo, at pag-aralan mo. Hindi yung sige-sige lang, no? Kasi sa lahat ng iyong mga ginagawa, ikaw yung may responsibilidad dyan. At kung hindi man, may ibang taong masasaktan sa mga maling nasabi mo at sa mga nagawa mo. Especially, mga abe, kung ikaw o tayo ay merong community na pinagsisilbihan o tayo ay halal ng mamamayan. Dapat nag-iingat tayo sa ating mga sinasabi at sa ating mga ginagawa. Kaya hindi mo masisisi yung mga tao kung bakit nung nasabi niya yung bagay na yun sa isang babae, nag-backfire sa kanya, no?
Kasi lalo na yung mga feminista, hindi ka pwedeng mag-name drop basta-basta. Mali yung, nakikita ko yung argumento niya, no? Bilang isang parang nag-aabogado doon sa kanyang sinusuportahang politiko. Pero yung the way niyang ginawa ay mali, no? Hindi para sa akin, hindi appropriate yun, no? Hindi na ako magmamaang-maangang. You can say bad things about what is my opinion, but in the end of the day, it's still my opinion, and I'll stand with that. Kasi mas naniniwala ako dun sa law of attraction, state of mind, no? Kahit nga minsan, no, sinasabi mo yung mga author ng mga fantasy movie and fiction, no? Yun yung kasi yung nasa utak nila eh, no? Yun yung gusto nilang parang palabasin, no? Yun yung what if nila, no? Whether negative or positive, nasa utak nila yon. Parang kung may magagawa sila, gagawin nila yon. That's the storytelling minsan, no? Kahit sa mga libro. So yun lang, kapag ka kasi meron kang mga community na may community ka, may followers ka, lalo na may constituency ka, dapat maingat kasi yung ginagawa at yung sinasabi, no? Lalo na kung ganun man ang iyong sasabihin, may proper way to say it and don't name drop para wala kang maapektuhan. Well, sasabihin mo sa akin, no, may pinag-aralan ka. Pero para sa akin, hindi lahat ng may pinag-aralan ay marunong, no? Iba yung educated sa may wisdom, no? Yun lang. Uy, yung tunog na yun, yellow yun, natutunaw. +2 ngayon mga abe, oh. Plus sikat ng araw, mga +4. Pero pagkagaling ka sa malamig na panahon, negative, frigid, mainit na sa'yo yan. So wala lang akong kausap dito eh. No? Pero kayo mga abe, yung mga nandyan na nakikinig ngayon at nanonood, you can type your comment itong mga sinasabi ko. Ito na may opinion ko lang o sa loobin ko lang, no? Base dun sa napapanood ko, no? Dahil ako pa rin ay sumusubaybay sa mga balita sa Pilipinas, no? Kasi syempre nandun pa yung magulang ko, may mga kapatid pa ako, may mahal pa ako sa buhay doon. At syempre tumatanaw ako hanggang ngayon, syempre, ng utang na loob. At proud pa rin ako sa aking lipi na bilang isang Pilipino. Kaya ano pa rin ako diyan? Nakikialam o nakikinig pa rin ako diyan, mga abe. So yun lang ang ibig kong sabihin, ang gusto kong pagnilayan natin ngayon at pinag-iisipan ko pa rin. Kasi nga, sabi ko nga kanina na yung state of mind, kung ano yung nasa utak mo, madalas yun ang nasa sabi mo at nagagawa mo kapag hindi mo napigilan ang iyong sarili. Kaya importante pa rin yung pagtitimpi at pagninilay sa mga bagay na nasa isip natin, no? Minsan talaga doon nagsisimula lahat, sa puso at diwa, no? Talagang sa diwa at sa puso, no? Nandoon yung pagbulalas, no? Nandoon yung iproseso mo munang maigi sa utak mo kung tama ba yung sasabihin ko, tama ba yung argumento ko, no? At kasi once na nasabi mo na yan, napakahirap ng bawiin yan. At kapag sinabi mong pabiro, no? Sinasabi ko nga sa mga tao, karamihan ng biro, kalahati nun totoo, yun yung nasa utak mo, no? So lalo na tayo mga content creator, yung mga kahit na tayo, halimbawa yung sa atin, ang following natin hindi ganun kalaki, ang audience natin hindi kalaki, ganun. Kapag may nakapakinig na isang bagay, na isang tao na maniwala sa mga sinasabi natin, no? At mali pala yung na-fed natin, napakalaking pananagutan yon sa lipunan, no? So yun lang ang gusto kong sabihin ngayon at sa ilalim, no? Talking under the sun with a coffee. Sobrang na-enjoy ko yung weather na to at pakipag-uusap sa inyo. At kayo, kung may yung mga comment kayo dyan, nasaan man kayong panig ng mundo, sabihin nyo sa akin para next time ma-shoutout ko kayo. Miss na miss ko na mag-shoutout kasi dati nagla-livestream ako mga abe. Ngayon hindi na masyado. Oo, marami tayong ginagawa. Kaya dito pa content na lang tayo, pa kwento na lang. So shoutout ko muna yung mga kaibigan natin na Pinoy Canada yung content, no? Halimbawa sila Gerson Villarico, si Nardino TV, no, yung ating kaibigan na taga Florida na si Amoy Pedro, shoutout sa iyo.
Siyempre, shout out natin si Tawi Cuevas, no? And happy birthday pala dun sa isa sa live streamer na singer na nakakilala natin si D, no? Everyday Music, no? Na nasa Netherlands. And shout out natin yung mga kaibigan natin sa Facebook, no? Sila paring Jess Vlog, pati sila Michael Balhadja, si Kuya Balbas. And shout out din natin si Grace and Yuli and Grace, no? Salamat sa inyo. And yung mga nasa TikTok niya, si Tik for San Lorenzo. So sa inyo lahat, kung gusto niyo magpa-shoutout, shoutout ko kayo. Oh, ano lang naman yung shoutout. At least maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa susunod, abangan nyo, araw-araw halos tayo mag-post ngayon. Kasi marami tayong mga kung ano-anong content, halo-halo. Okay mga abe? Mula pa rin dito sa Toronto, ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. Maraming salamat mga abe sa inyong panonood.